So, yun. Okay. Ulit tayo. Take 2. Okay, so good morning Philippines, hello world. Date and time check is already 5 to 8. Date is April 19, 2024, araw ng Biyernes. Late tayo ngayong umaga kasi Biyernes. Nakakatamad gumising, nakakatamad bumangon, nakakatamad gumayak. But yes, okay naman. Okay naman ang maghapang gising, magaan ang katawan. Kape naman tayo, black coffee. Sabi kasi nila, ang Biyernes daw ay kamag-anak ng Sabado at Linggo. Kaya, yung nature ng katawan natin is nature ng araw ng Sabado. Parang pahinga is napaaga, parang ganun. But for me, Sabado is not pahinga day kasi it's teaching day. Tomorrow is Holy Cross. And mamaya, today, may kwento. Okay, let me share to you the activities kahapon ng aming opisina. Umpisahan natin sa City Health. Unang-una, hapon, inayos namin yung network. Dinrawing ko yung existing infrastructure namin. Network layout na ginagawa ni Sean. Yung bang ito is makapag-provide lang ng internet. Ganun setup. So, do not expect us or our setup na ganun kaganda. Kasi una-una, ang objective ng layout na to is just to provide an internet connection for the users to connect to our system. Okay? And also, we are maximizing our resources. We're currently using unused routers, switches na hindi na ginagamit. So, nagtugon-tugon yan, nagdugtong-dugtong yan. Yan lang naman yan. Nagtugon-tugon, nagdugtong-dugtong. Kaya, pangit ang linya ng aming internet. But anyway, nung dinrawing namin, nandun kasi sa office yung drawing, meron kaming 1 gig internet, and nakatugon yun sa router ng ICT na TP-Link. Ano pa yun? Is personal router pa yun ng aming ka-opisina si Sean. And also, nangyari doon, tawag dito, nagsanga siya into 3 locations, 3 points. Sa treasurer's office, sa back office, and sa traffic. So, nag-branch out yung tatlo na yan. Yung sa treasurer, 1 gig yung input and output. Providing internet sa 3 rooms. Sa cashier, sa business, and sa boss. Okay? And yung nagsanga dun sa treasurer's office, nakadugtong sa 2 router for abang sa assessor's office for the RPT. Naka-ready na yon. Abang. So, 1, 2, may 2 kagad na router doon. Isa nakaabang, isa yung distribution. Then sa back is nandun yung isang router na nag-distribute papuntang budget. Budget. Tumugon sa budget sa baba. And yung sa traffic, tumugon sa Enro, tumugon sa HR. So, may 2 router pa doon. Yun yung mga router na hindi na ginagamit. And aside from that, is nagsanga na yun sa baba, sa Digital Hub. So, ang gagawin, from Enro to HR, HR to Digital Hub, and then, yung sa budget, hindi daw pwedeng tumugon sa accounting kasi merong biga or merong column ba tawag doon? Column na nakaharang. So, yung magsasanga sa HR po bang Digital Hub, mag-EL ngayon dun sa may accounting office. So, that's the plan. That's the plan. So, sabi ko kay Sean, sige, for the meantime, Sean, ganun ang setup natin. But,
I think we have to optimize those connections. Kahit bumili tayo siguro ng 24 port na switch, and then yun maging distribution natin. So, sabi ko sa kanya, aralin muna natin kung paano. Basta ang objective muna natin ngayon is makapag-provide ng internet. Kasi nung nakita nila yon, marami na ring offices yung nag-request ng internet connection. So, the good thing about the connections that na hindi na degrade yung setup using the routers that we have. No? Kung 1 gig ang input, nami-maintain naman yung 1 gig. Though, merong, syempre, magta-travel yan. Di ba? Meron siyang, tawag dito, nakalimutan ko yung term. Yung hindi siya, 1 gig sagad, nasa 900, 800, may mga ganon. But, kasi, nag-travel. Pero, pagka nandun ka lang din, from the source to the PC, yung bang 1 meter distance lang, 1 gig, meged, talaga naman. More than 1 gig pa yung speed. I can share it to you naman, yung speed ng internet namin. Pero, yeah, gagawa. Anyway, so yun ang current setup namin. I-optimize namin yan. So, that's the network, and pumunta kami kahapon sa health. Yun, nag-monitor kami nung sa may tawag dito, deployed na health and safety module. Meron silang nirecord na 15 medical patients kahapon, 5 laboratory requests. Kasi sa monitor namin, may dashboard kami eh. And ongoing din yung conversion ng inventory. So, inventory namin. Inventory ng kanilang medications and mga ganun yung issue nila. So, today, balik ulit ako doon. Sabi, ang instruction is to prioritize those, no, not totally prioritize, but the setup must be, someone must be in the booth together with the nurses to encode it simultaneously. Hindi yung hihintay mo munang maipon yung document saka mo i-encode. Paano kung sa mga naipon na medical records is mayroong laboratory request? Ang mangyayari doon, kung data system yun, maghihintay yung client. So we have to make sure that simultaneously, pag mayroong lab request, dadaan mismo sa proseso. Yun lang yun, okay? So, aside from that, bit of silence. Meron biglang pumasok sa isip ko. So, pagkayari yung sa cashiering at pag-setup ng OR. So, okay naman siya. Yun ang titignan ko setup ngayon. Meron dapat nakalagay sa record section, meron nakalagay sa OPD, and merong sa may gumagawa ng inventory. Tatlo naman yun. Nakatatlo yun nandun. I-monitor ko na lang kung man ang gagawin dun. And kahapon din is mayroong mga configurations, complex situation scenarios na nag-emanate sa zoning and sa engineering. Kasi we're currently in transition to, sa digitalization kung saan yung bang tama yung tally, yung income dun sa yung OR sa system and yung OR issued. Kasi hindi naman namin maiwasan yun kasi gusto din naman namin na tama yung nandun sa system. Ang mangyari dyan kasi si ma'am, si mayor, sino-check niya isa-isa, kung ma-check niya na may discrepancy doon sa number, edi kami naman ang magkakaproblema. So, pag may mga ganong corrections, tatanong kami sa mga concerned officials, concerned department heads kung bakit ganun. So,
Yun, may mga nakikita din naman kaming discrepancies sa ibang mga zoning. But hindi naman siya totally ganun kalaki. So, kaya namin ginagawa ng paraan para magtali yung in namin papuntang accounting. Sila kasi nag-report sa COA ng mga ganun eh. Daily expenses, collections, mga ganun-ganun. Yan tawag doon. Income versus expense, parang mga ganun. Nakakalimutan ko na. So, after nun, naka-receive kami ng love letter galing sa DICT. Invitation naman siya. Cisco Network Academy, CNA, for TOTs. For center managers. Kasi, the good thing about my course, my profession, computer engineering, halo kasi yan. We are into hardware, PC hardware, software, and networking. Sa hardware, kaya namin mag-setup ng mga PCs, troubleshoot ng PCs, printers, anything related to PCs. Software, we can install any softwares na, syempre, i-review namin. No? We have background on that, theoretical, ganun-ganun, kaya namin. Sa software, sa programming, sa Arduino, sa robotics, yan. Napag-aralan namin lahat yan sa computer engineering. And sa networking, Cisco, yan. Kaya medyo maalam ako. Aside from the programs that we have currently developing, knowings ko rin naman tong mga cabling nito sa Cisco. Kasi meron kami Cisco 1, 2, 3, 4. Cisco 1, ito yung mga VLANs, yung IP addressing, Cisco 2, connections, port configurations. Cisco 3, WAN configurations, kung saan mag-set up ka ng server, ng PCs, set up mo yung mga port addresses, yung mga MAC filtering na yan. And sa Cisco 4, you are now connecting two big companies, two WANs, kung saan dapat nagtatagpo yan, dalawa na yan. But, syempre, pag nagtagpo yan, hindi naman pwedeng ma-access ng isa yung PC ng isa. So, magkakaroon pa rin mga filtering yan in between. So, magkakaroon ka ng configurations dun sa server mo, sa router mo, na kung ano yung mga ports na i-allow mo makita ng isa, yun lang makita ng isa. Yung mga ganun bang idea, yung mga ganung theory, ganun setup. So, yun na pag-aralan namin sa computer engineering na nai-apply namin ngayon. Kumbaga, pinagsama ba yung computer science and electrical and electronics? Boom. Yun lang yun. Kaya, yun. I'm not telling you na medyo may alam ako sa mga ganyan, but yun na, napag-aralan namin. So, just to tell you the truth, yung noong time namin, walang STEM, walang strands, walang specialization nung high school. So, 15 years old ako, first year computer engineering. Gumraduate ako. So, usually, ang engineering course kasi is 5 years. Kahit anong klaseng field of engineering. So, sa amin, yung computer engineering kasi, kinuha ko siya ng 6 years. Diba? Hanap na yan. Diba? Hindi naman kasi ako ganun kagaling, kaya inabot ako ng 6 years. Mayroon naman dahil kung bakit yan. But definitely, kaya, kahit naman umabot ako ng 6 years sa engineering, computer engineering, I am proud to say na nag-best in thesis kami, nag-best in presentations kami, nag-best researcher ako. Yun. Natapat lang talaga yung isang subject ko, I don't know, medyo minalas. Ayaw ko namang manisip. Pero medyo minalas. So, yun. Cisco 1, 2, 3, 4. Di ako mayabang pero pucho-pucho. Pucho-pucho lang yan. Basic lang yan. Pero ngayon kasi nakakalimutan ko na. Gumraduate ako 2020. Gumraduate ako 2015. 2016. Kasi 2010 ako nag first year college. 2016 ako gumraduate. 6 years. So from 2016 hanggang 2023, 7 years, di ko naman nagamit yung knowledge ko na yan. So nung dumating yung letter nung sa may DICT, wow po, naalala ko nung college ako. Ito na yung Cisco. Yes! Magagamit ko na. Mare-refresh ko na, mare-recall ko na yung mga napag-aralan ko noon. IP config, SLI, mga ganyan, yung mga port, mga pag-set up mo ng IP, kada ports.
The good thing about that today is meron kasi kaming the ICT division, meron kasi kaming si Feliciano. He's an ECE, though underboard siya, but yung kasing knowledge niya sa ECC na apply niya dito. Especially sa networking, sa communications, doon siya pumapasok. So, isinama ko siya para sa networking na system namin. Kasi, I think, with his knowledge, kami hahawak nung centralization ng network dito sa city. Sana lang wag masayang, sana masuportan pa rin ni Mayor yung mga ganun. Yung career growth namin. Anyway, pero nung kinausap naman namin si Mayor kahapon, pumayag naman siya. Gumawa na lang kami ng letter, then for formality, para maipalakad yung papel, mapag-request kami siguro ng konting allowance, tapos a driver. Yun naman yun. Tapos, may history kasi ako sa Cisco. Na tapat na, yun nga, di ko alam kung naikwento ko sa inyo sa mga naunang episodes namin. Nag-apply kasi ako sa Pampanga as a network engineer. Naipasa ko exam, naipasa ko interview, naipasa ko yung practical sa Cisco, setup doon. Pero, tinanong ako sa huli, meron ka bang CCNA? Cisco Certified Network Associate sa mga entry level. Wala po eh. Kamahal kasi ng exam noon. Nasa 20,000 yata. Tapos, good for 2 years yata siya. 3 years. So, i-renew mo na naman pag nag-renew ka, may exam. Hindi naman siya ganun kamura exam. Paano pag sumablay ka? Sayang. Diba? So, yun. Kasi nung computer engineering student ako, ang forte ko talaga, hardware tsaka ito, networking. Software, I'm not good with that in programming. But, again, I can understand coding. I can understand the program. I can understand the logic. I can connect databases. I can connect unique primary keys. Alam ko yung mga terms dyan. Alam ko yan. Pero, again, I'm not, because of the nature of my career growth, hindi ko na master, hindi ko natutukan yung mas deeper knowledge about those IT field. Katulad yan, sa programming, naiintindihan ko yung logic ng system namin. But, the program itself, pag tinignan ko, kasi napaka-complex yan, napakahaba ng codes yan. Pag tinitignan ko, the fuck? Diba? Mga ganun, ano itong hayop na to? Pero, with the use of AI, pag binigyan ako ng chance, copyhin ko yung codes, i-post ko sa AI, lagyan ng comments, may intindihan ko yan, yung logic niyan. Pero, yun nga, kapag kasi alam mo yung logic ng developer, alam mo yung logic ng mga analyst, na nag-roll dito sa brain cells mo yan, you can now understand how the system works. Yun lang naman yun eh. Yun ang bottom line dito sa mga dev eh. Ganon din naman sa Cisco. Yung logic, yung system, yung restrictions, yung mga ganyan. Diba? And the good thing about our office na binigay sa amin ni May, yung setup, is nag-branch out nga. Ang ganda nga eh. Ba't ka mo? Sa computer engineering ako. Meron programming, merong networking. Sa programming, meron kaming ComSci grad, si Azel. So, siya lahat tumahawak niyan ng software, ng hardware. Yan, okay? Networking, meron kaming Shan. Siya humahawak ng centralization. Sa akin naman, yung idea ko sa Cisco, yun din. Though si Azel, meron silang Cisco. Pero nagsanga, meron yung napag-aralan ko sa engineering, nagsanga sa programming, nagsanga sa networking. Tapos, si Joy at si Mark, sila naman yung sa side ng government. Because I'm working in the government, yung process sa loob, silang may alam. So, kampante ako na magagawa ng paraan nila Mark and Joy yung system sa loob. Unang-una kasi,
Alam nila yung process. And hindi sila maliligaw kung saan napupunta yung papel. Ang gagawin na lang nila, yung bang process sa manual, same as sa system. Okay, mga ganun lang naman yun eh. 'Di ba? Ang problem lang siguro nila kung nakita nila ngayon is yung adaptability ng mga users. Okay? And sa technical naman, yung mga repairs, programs, troubleshooting ng mga PC kay Azel. Yan, 'di ba? Okay din naman yung setup ng ano namin, team. Nagsanga din naman yung mga knowledge ko sa mga kasama ko. Kaya I am comfortable na we all have the same frequency. Okay? And yun. Yun ang history sa computer engineer. So, ngayon, naalala ko pala, ang problema kasi nila ngayon, nila Sir Mark and Joy, is yung paglalagay ng mga items to purchase. Lagi na lang merong lock, unlock, lock, unlock, lock, unlock, lock, unlock. So, sabi ko sa kanila, baka pwede magkaroon ng schedule na lang every third week of the month. Kung wala sa system, ihabol lahat ng ihahabol. Wala muna mag-PPR. Diba? Para sa ganon, hindi affected yung ibang offices. Yun lang naman yun. Okay. So, yun. Ngayon activity namin ngayon, double checking kami ng mga system na nangyayari, kung anong nangyayari dyan. And tingnan nyo naman, no? Kung sa mga usual videos ko, wala akong araw. Ngayon meron na. Diba? Kasi 8 past 8 na, 8:20 na, no? And it's almost 20 minutes na rin. So, mamaya, Wesleyan ako, magpapa-exam ako, maga ako mag-out ngayon. Again, thank you very much for watching. This is Oscar and this is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Thank you for watching. See you again soon.